Yo, yo, yo! Ang video natin for today guys is paano natin ma-fix itong download failed because you may not have purchased this app. So ito isa to sa mga pinaka-common problem dito sa GTA kasi siguro para sa akin yung pinaka-issue nito is hindi niya nababasa yung OBB file kaya siya nagaganyan. So sa video na ito tuturo ko sa inyo kung paano siya ma-fix. So yung mga tutorial na ibibigay ko sa inyo is yung alam kong gumagana. So hindi ko kayo tuturuan ng alam kong hindi gumagana kasi yung mga tinuturo ko sa inyo is ginagawa ko mismo at tinitignan ko kung gumagana sa akin. So without further ado, gawin na natin yung tutorial. Punta na agad tayo sa mismong tutorial. So ganito yung nangyayari. Pagkatapos ni-download yung GTA San Andreas mo, clinic mo siya, 'di ba? Kasi meron na-install mo yung OBB, na-install mo na yung APK. So i-click mo siya ngayon kasi gusto mo na siyang laruin. So i-click natin siya ngayon. Then pag click mo, ganito siya. Ganyan. So walang internet. So nagaganyan-ganyan siya. So try natin open yung internet. Wait lang, i-back natin. Then i-open ko yung internet. Kukonek lang ako sa wifi namin saglit. Then yan. So ganyan siya. Sabi niya dyan, download failed because you may not have purchased this app. So kapag i-resume mo yan, wala rin lang mangyayari. So close na natin yung wifi. Then punta kayo sa Z-Archiver. Ito yung parang pinakaunang solution na pwede nyong gawin. Maaring hindi mo nailagay yung OBB dun sa mismong file na dapat mong ilagay. So dito banda siya sa OBB. So dapat dyan mo siya ilagay. Baka mamaya nailagay mo sa data or something like that. Sa OBB mo siya ilalagay. Kasi pag 2 GB yan yung indikasyon nyo. So i-delete natin to. Then yung OBB na dinownload nyo, kung saan man yon, pumunta kayo doon. Malamang sa malamang nasa nasa downloads nyo. So pumunta kayo doon sa downloads. Then hanapin nyo yung dinownload nyo na OBB doon. So ito siya, yan yung OBB, 2 GB yan. Andyan yung mga file niya. So ilo-long press nyo yan. Then click nyo yung copy or cut. Then pindutin nyo yung pinakataas, device storage, Android, hanapin nyo yan. Tapos OBB, then i-paste nyo yan dyan. So ganyan yung pinakaunang gagawin nyo. Kasi check nyo yung files kung saan nyo nilagay. Check nyo baka nailagay nyo sa data or something else. Kasi hindi nyo mababasa yan kung wala siya dyan sa OBB file ng Android. So yun, after na i-paste, i-open na natin yung GTA San Andreas natin. So kitang-kita nyo naman 2 GB yung file. So yeah, ito na natin i-open yung GTA San Andreas ngayon kung pwede na siya. So okay, gawin na natin. Punta na tayo sa mismong app. Then GTA San Andreas. Okay lang, i-alisin muna natin yan sa task manager. Tapos i-reload natin yung game. So make sure alisin nyo yun lagi ha. So yan, good indication yan. Then dapat magpapakita yung options na merong sign up. Sabi, ayan. So click natin yung offline. Then okay na, pwede na yan. So kapag ganun pa rin yung nangyari, kapag ganun pa rin yung may na-purchase this app or black screen yung nangyayari, ang gagawin natin dyan is i-delete na natin yung GTA San Andreas. Yan, lahat yan, i-delete na natin. Pati yung 2 GB pa yung i-delete natin. Pero make sure wag nyo i-delete yun yung files na download nyo kapag ganun pa rin nangyari. So ang gagawin natin, i-re-download natin yung dalawang yon, yung APK tsaka OBB. Pero ang gagawin nyo, unahin nyo munang ilagay sa OBB file yung com.rockstar GTA SA. So yan, copy natin. Then unahin muna natin to bago natin i-install yung file. Kasi madalas yun mangyari sa akin, in-open ko siya, then black screen o ganun yung nangyayari. So ito yung parang solusyon na nangyayari, na ginagawa ko para ma-avoid yung ganun pangyayari. So ngayon i-copy na natin yung file ulit doon. Device storage, Android, tapos OBB, then paste. So nagkaka-error siya, wait lang, tingnan natin kung anong solusyon ang magagawa natin dito. So try ko na lang i-copy. Hindi na lang i-copy pala, i-cut ko na lang. Tapos device storage, OBB. Yan. So yan, okay na pala. Tapos next, install na natin yung APK. Wait lang.
Saan na ba tayo? Yun. Then, yung APK na dinownload nyo. So, yan. Then, install. Wait lang. Then, yan. Click install. Then, installing. Mabilis lang yan. Tapos, pagkatapos nun, i-open na natin siya. So, done. Then, home. So, click na natin yung bagong download na GTA San Andreas. So, yan. Magandang indikasyon yung nagaganyan siya. So, gumagana yung app, ibig sabihin ng ganyan. Pero yung pinaka ano dyan, yung kapag na-click nyo na yung offline, yan. Dyan mo makikita kapag nabasa talaga niya yung OBB o hindi. Kasi, kapag nagpakita lang yung ganito, yung parang offline na yan. Yung app lang yung gumagana, hindi yung file. Pero pag click mo na yung offline, tapos nagpakita yung mismong game, yun na mismo, yun ang indikasyon na nabasa niya na yung file na dinownload mo. So, i-click natin yan, offline. So, the moment of truth. Okay, yun. So, yun. Start game. Tapos, kapag may nag-loading dyan, ibig sabihin gumagana na talaga. So, wait lang natin. Medyo matagal-tagal to than usual. O, yan na. Fastman 92 limit adjuster. Itong Fastman 92 limit adjuster, nagpapakita na yan sa mga Android 11 pataas kasi iba yung parang APK version nila. Yung dati kong cellphone hindi siya Android hindi siya Android 11, so wala siyang ganun. So yun, gumagana na yung GTA San Andreas natin. Pero kapag ganun pa rin yung nangyari, siguro ang gawin nyo is troubleshoot nyo. Tingnan nyo kung saan kayo nagkakaproblema, maybe sa version ng APK ganun, or maybe hindi compatible yung APK dun sa version ng cellphone nyo. So yun din yung isa sa mga rason. Makikita nyo naman yun kasi minsan kapag yung APK sabi niya, this is built for an older version ganun, or newer version. So hanapin mo talaga yung APK na i-download mo. Then pwede mo na i-search sa Google yan. Sabihin mo GTA San Andreas, tapos yung version number ng cellphone mo, kunwari GTA San Andreas for Android 11, for Android 13, Android 14, ganun. Yung APK lang naman yung dyan, ipapalitan mo yan yung OBB hindi, pare-parehas tayo yan kasi hindi naman pwedeng magkakaiba tayo ng mission, hindi naman pwede siguro kapag mod, pero hindi pwede dito sa mismong original version. So, I hope that explains everything. So, kung may katanungan kayo, tanongin nyo lang dito sa comment section or PM nyo ako sa Facebook page ko. Then, yung Facebook page ko pala, dun yung makikita yung mga installation videos. So, hindi na ako nagbibigay ng link dito sa sa YouTube kasi hindi pwede sa bagong algorithm ata nila. Laging nadidelete yung mga videos ko dahil doon. So, yeah. Kapag gusto nyo ng installation videos, dun kayo sa Facebook page ko. Kung gusto nyo ng gameplay videos, kung gusto nyo magkaroon ng insights about sa laro, dito kayo.